Okay, so let's pray po lahat bago tayo magsimula ng ating Bible study. Panginoong Diyos, salamat po muli at nagkatipon-tipon kami sa bago naming schedule ng Bible study at na Saturday, 11 o'clock po sa Philippines. Maraming salamat po sa pagtitipon po niyo sa amin at sana Panginoon inyong salita na ituturo po niyo sa amin, Panginoon, ay maging malaking tulong po sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. At yung mga makikinig po sa message po na ito, mamaya, Lord, sa social media, nawa, Panginoon, ay marami po silang mapulot na aral at nawa ay magkaroon din po sila ng personal na relationship sa Panginoong Hesus. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, pag-aralan po natin ngayon yung John chapter 4, 19 to 24. Ang title po ay True Worship, yung tunay na pagsamba po sa Panginoon. So, kung nabasa na po ninyo yung John chapter 4, ito po yung passage na nagbibigay po sa atin ng istorya tungkol kay Jesus saka po yung Samaritan woman, no? Kung saan nag-usap po si Jesus at yung Samaritan woman about yung living water, no? Na si Jesus lamang po ang makapagbibigay. Dadako po tayo dun sa part na kung saan pinag-usapan po nila yung tungkol sa pagsamba sa Diyos. Okay? At ito po yung pag-aaral natin ngayong araw na ito. Ano ba ang ibig sabihin ng worship, yung true worship? Okay? Kung titingnan po natin sa Biblia, bigay ko lang po sa inyo yung sa Greek language po, ang ibig sabihin po ng worship, hindi ko na po sabihin yung Greek word kasi medyo mahirap intindihin yun at bigkasin. Pero ang ibig sabihin po ng worship sa Bible po ay reverence and submission. So ibig sabihin pagbibigay galang o respeto at pagsusurrender po ng buhay sa Panginoon. So taliwas po sa understanding po natin ang worship po. Minsan pag sinasabi, oh, nag-worship ka na ba? So, yun, iniisip natin ang worship ay yung pagkanta lamang ng mga Christian songs o mga hymns. O kaya sinasabi nila, pag umattend ka dun sa church service ninyo, that's a worship na yon. Pero ang worship po ay broad po, no? Mas malawak po ang scope po noon. Hindi lang po yung pagpunta natin sa ating mga iglesia, kundi na rin po yung pang-araw-araw natin pamumuhay. So ang worship po, in a way, in short, is a lifestyle. Ito po ay it covers all aspects ng buhay po natin bilang mga Kristiyano. So makikita po natin kung ano po yung tinuro ni Jesus dito po sa Samaritan woman. Okay? So kita po natin dito yung itong Samaritan woman, nag-shift po siya nung pag-uusap niya with Jesus Christ from conviction to controversy. Pag-uusapan po nila, especially itong Samaritan woman, na sa kanya bilang Samaritan, importante yung lugar na kung saan sila sumasamba sa Diyos. At pag-uusapan po natin ngayon, mamaya, na hindi po yon ang kahulugan ng pag-worship sa mata po ng Diyos. Okay? So, pinag-usapan din po dito ng Samaritan woman at ni Jesus yung tungkol sa kasalanan, no, ng woman na to. Kasi itong Samaritan woman, adulterous po to. Meron po siyang 5 asawa na po before. At ngayon yung current na asawa po niya ay hindi po niya talaga asawa. Kumbaga sa ano, uh, she's living a sinful lifestyle. Okay? Tapos pinag-usapan nila ngayon sa passage na to, sa verses 19 to 24, yung sanktuaryo, yung templo. Kasi po ang mga Samaritan at ang Israelita, magkaiba po yung mga santuaryo nila. Pag sinabi nating santuaryo, yun yung parang templo o kung saan sila sumasamba sa Diyos, yung lugar, yung building po. Okay? So yun ang mga pinag-usapan nila. Pangatlo po, pinag-usapan din po ni Jesus at ng Samaritan woman yung tukol sa puso ng pagsamba. Okay? Pero ang woman po na ito, she talk about heritage, no? Sinasabi po niya, ito yung tradisyon, ito yung routine, ito yung ritual na ginagawa namin. So, sa kanya, ang pagsamba ay tungkol sa isang ritual or tradisyon o seremonya. Okay? Pero sa kay Jesus, sabi po niya later on na ang pagsamba ay sa spirit at in truth. Okay? Espiritu at sa katotohanan. Okay? At pinag-usapan din po nila dito yung repentance, no?
Sinabi po ni Jesus na sa Samaritan woman na kailangan niyang tumalikod sa kanyang kasalanan at akuin ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. At yun po tinuturo natin bilang mga Kristiyano, hindi lang po sa Bible study natin, kahit na po sa mga kapwa natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Okay? Pero itong Samaritan woman, dinivert niya po, no, na naman into religion. Okay? Sinabi niya, ang Samaritans dito sumasamba sa isang bundok, kayo, mga Israelita, doon naman sa Jerusalem. Okay? So makita po natin dito yung kaibahan ng meaning ng worship para sa Samaritan woman at doon po kay Jesus. At alam po natin yung definition po ni Jesus po ang tama na kahulugan ng pagsamba o worship. Okay? So, makikita rin po natin dito that Jesus redirects her from place to person. Okay? So, i-emphasize po ng Panginoong Jesus dito na ang pagsamba ay hindi about a certain place. Ang pagsamba po ay tungkol sa tao na ating sinasamba at pinapapurihan. At yun po ang ating Panginoong Diyos. Okay? So yun ang mga bagay na i-cover po natin sa ating Bible study sa araw na ito. Okay? So basahin ko po muna itong John chapter 4, 19 to 21. So ito po nasa ating slideshow sa Tagalog po ito. So verse 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Okay? So up to this point, itong Samaritan woman, ina-acknowledge po niya si Jesus hindi bilang Diyos or Son of God, kundi isang propeta lamang po. Okay? So katulad po ng mga tao sa ngayon, no? Si Jesus po ay nire-recognize ng maraming reliyon, pero siya po ay nire-recognize not as God or Son of God, but as a prophet, a teacher, or a good person. Okay? So itong Samaritan para po mga karaniwang tao sa mundo ngayon. Hindi nila tinuturing ang Panginoong Hesus bilang Diyos, kundi isa lamang pong propeta. Okay? So karamihan ng mga relihiyon, nire-recognize po si Jesus, pero bilang isang propeta, good person, o kaya isang ah, tagapagturo or guro. Okay? So verse 20, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. She's talking about Mount Gerizim. Okay? Ito po yung Mount Gerizim sa Samaria, doon po sila sumasamba. Okay? Hindi sila pumupunta sa Israel kasi tinatatwa sila ng mga Israelita. Dahil ito po mga Samaritans, mixture po yan eh. Sa time po ng mga sa Old Testament times, itong mga Samaritan ay galing po yan sa mga Israelita na nag-asawa ng mga pagano. Karamihan doon mga Assyrians, no, yung mga pagano na banyaga ng mga babae at lalaki. Okay? So, sumasamba sila dun sa Mount Gerizim. Okay? Sabi po dito ng Samaritan woman, ngunit sinabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Okay? So, magkaiba po ang worship nila in terms of location or place. Pero makita po natin later on, just katulad ng sinabi ko po kanina, ang pagsamba po ay hindi about a place but it's about a person, and that is Jesus Christ. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambay ng Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Okay? So kita po natin dito si Jesus, sinasabi niya talaga, it's not about the location, just like right now. Okay? Karamihan po sa atin, kahit na mga Kristiyano na, akala nila ay nakapag-worship lang po sila sa Diyos pag doon po sila sa iglesia nila o sa building po nila. They don't know that worship happens all the time. Kasi ang worship po is lifestyle po ng bawat Kristiyano. Okay? So ano po matututuan natin dito? Una-una, katulad sinabi ko po, worship is not about a place, it's about a person. Okay? Ang sinasamba po natin ay hindi yung lugar. Yung lugar po is only a place na pwede natin pagsambahan. Pero hindi po sinasabi sa Biblia na dapat nandito ka sa isang lugar para tunay yung pagsamba mo. Dahil ang pagsamba po ay tungkol sa isang tao at yun po ang ating Diyos. Okay? So, sabi po dito ni Jesus, hindi yung bundok ng Gerizim kung saan ah, nagsasamba po ang mga Samaritans. Sabi niya, hindi rin po Jerusalem. Okay? Because there will be a time na magsasamba po mga tao na sumusunod sa Diyos
Hindi sa Jerusalem, hindi rin po sa Mount Gerizim. Dahil ang pagsamba nga po ay tungkol sa isang tao, but the Father. Okay? So hindi po sa bundok, hindi rin po sa Jerusalem, sa temple po, kundi ang pagsamba po sa Diyos. So it's about a person, not about a place. Okay? So worship is not about a location, it's about relationship. Okay? And yun po ang pagkakaiba po ng Kristyanismo sa karamihan ng mga relihiyon sa panahong ito, no? Kahit na po sa mga nakalipas na mga panahon, ang pagsamba po ng isang Kristiyano ay talagang malaki pong ah, kaibahan sa ibang relihiyon. Tayo po, ang pagsamba po natin ay kahit saan lugar po. Kahit ako po, nandito ako sa bahay, kayo po, nandiyan kayo sa ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang lugar sa buong mundo, pero tayo po ay pwede magsamba po sa Diyos dahil it's not about a place but it's about a person. It's about our relationship. So napaka-importante po dito. Hindi natin masasamba talaga ang Diyos kung wala po tayong relationship sa Kanya. Kaya nga, kayo po, mga makikinig sa amin sa Facebook, bago po kayo tunay na makapagsamba sa Diyos na naglikha po sa atin, kailangan mo po magkaroon po kayo ng relationship sa Kanya. At sinasabi po sa Biblia, para pa kayo magkaroon ng relationship sa Kanya, una-una, aminin po ninyo na kayo makasalanan. All of us are sinners and we have fallen short of God's glory. Hindi po natin na-attain yung expectation po ng Diyos sa atin. Dahil ang expectation po ng Diyos sa bawat tao na kanyang nilalang sa mundong ito ay perfection, na tayo po ay perfecto. Dahil isa lang pong kasalanan natin, yun po ang nagkukos sa atin ng imperfection. So, wala pong taong perfecto. Saka kailangan nating aminin na tayo hindi perpekto at tayo ay makasalanan. Yun pong unang step. Pangalawa, maniwala po na tayo na ang Diyos Ama, sinugo po niya si Jesucristo dito sa lupa more than 2,000 years ago para po mamatay sa krus sa bawat isa sa atin para sa ating mga kasalanan. So, kung tayo maniniwala na si Jesus ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay na maguli para sa kapatawaran ng ating kasalanan at para tayo ay mapatungo sa langit na kung saan nandun po ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, then, sabi po ng Biblia, tayo po ay maliligtas. So, ano pong dapat natin gawin? Manalangin po tayo at sabihin natin sa Panginoong Panginoon, sinusuko po ang aking sarili sa inyo. Humingi po ang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako at bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan diyan po sa langit. So, ganun po. Simple po. Dahil libre po yun. Ito po ay handog po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po natin dapat gawing complicated ang kaligtasan. Okay? So pagpatuloy po natin, yung po ang kailangan para po kayo ay tunay na makapagsamba sa Panginoon. It starts with a relationship with Jesus Christ. Dahil kung wala po tayong relationship kay Jesus Christ, hindi tayo tunay na makapagsasamba sa ating Diyos. Okay? So sa verse 22, makita po naman natin dito, sabi po ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi niyo nakikilala. Sabi po ni Jesus yan. Okay? You are worshiping someone that you do not know. Ganun po ang mga Samaritan, kahit na po ang mga Israelita, hindi nila kilala sino yung tunay na Diyos. Nandiyan na po sa harapan nila si Yeso Kristo. Pero tinatwa pa rin nila si Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang kanilang Messiah. Okay? Sinasamba namin, sabi po ni Jesus, tutukoy niya sarili niya bilang Israelita, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Okay? Pakinggan niyo po, ang kaligtasan ay mula sa mga salvation comes from the Jews. So, tayo po mga hentil, no? Gentiles po tayo. Karamihan po sa atin. Unless meron tayong Jewish blood, tayo po nagkaroon ng kaligtasan dahil po sa mga Hudyo. Okay? Hindi po Hudyo ang nagligtas sa atin, si Jesus pa rin po. Pero tayo po ang nagkaroon ng blessing na mabigyan ng ah, mabuting balita na galing po sa Panginoong Hesus dahil po itinatwa po siya ng mga Hudyo. Okay? So malaki po ang pagpapasalamat natin sa mga taga-Israel. Dahil kahit na sa ngayon po, ang bayan ng Israel ay hindi po talaga Kristiyano, nandun po sila po ang dahilan kung bakit po ang mabuting balita ay kumalat po sa buong mundo at hindi po na-isolate lamang sa
bayan ng Israel. So malaki pong pagpapasalamat natin, kaya kailangan po natin ipanalangin ang mga Hudyo, ang mga taga-Israel. Ang kaligtasan po ay nanggaling po sa mga Hudyo. Una-una, dahil ang kaligtasan po, ang Savior po ng buong mundo ay si Jesus na isa pong Hudyo. Okay? Galing po siya sa tribo ni Judah. Okay? So dahil po doon, nagkaroon po ng opportunity ang lahat ng mga tao sa buong mundo, Israelita man o hindi, na magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Okay? So dito po, pinapakita sa atin ng Panginoong Sus ang pangalawang punto rito. Worship must be rooted in truth and not in tradition. Okay? So sabi po niya, kailangan natin makilala yung sinasamba po natin. At paano natin makikilala yung tunay na sinasamba natin? Ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng knowledge. Ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng impormasyon para malaman natin kung sino ang dapat nating sambahin. At yun po ang ating Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. At si Kristo po ang embodiment po ng katotohanan. Okay? So we worship in truth, not in tradition. Okay? Tayo po mga Pilipino na galing po sa ating dating relihiyon, no? Yung old-time religion po natin nung tayo nasa mga bata pa, no? Talagang rooted in tradition po yan, hindi truth. Okay? Meron pong konting truth pero more of the tradition. At alam po ninyo yun. At dahil marami tayong ginagawa ng mga ritual, mga seremonya, na minsan po hindi natin alam kung bakit natin ginagawa. Okay? Pero ngayon tayong mga Kristiyano na po, alam natin ang pagsamba po natin ay dahil po sinasabi sa atin ng Biblia na si Kristo ang ating Diyos at siya po ang ating sasambahin. Okay? So sincerity alone is not enough. Marami po mga tao nagsasabi na okay lang ako mag-worship sa aking Diyos kasi sincere naman ako. Taos sa puso. Pero hindi po importante yung sincerity. Maganda nga po, seryoso tayo, no? Sa pagsamba sa Diyos. Pero sinong Diyos po ang sinasamba ninyo? Kilala po ba niyo yung Diyos na yon? Meron po ba kayong relationship sa Diyos na inyong sinasamba? So yun pong sinasabi ni Jesus dito. Pwede kayo maging sincere, pero marami pong tao ngayon ang sincere, seryoso sila sa kanilang reliyon, pero they are seriously wrong. Mali po. Dahil hindi po nakabase sa katotohanan na nasa Biblia. Okay? Passion without truth misleads. Okay? So kung meron po tayong passion sa isang bagay, no? Nandun yung natin commitment sa isang bagay. Pero hindi naman yon depende sa katotohanan na nasa Biblia, deceiving po yun, tricky. Malilin lang po tayo, maloloko lang po tayo. Kaya marami po mga relihiyon ngayon, yung mga tao, no? Hindi lang po sa dati nating relihiyon, but iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Naluloko lang po sila ng mga religious leaders nila. Bisa pinagkakakitaan lamang po sila. At sadly nga po, merong mga bahagi ng Kristyanismo, yung mga preachers po nakita natin na ginagamit po nila ang kanilang posisyon at even ang salita ng Diyos para po makapanlinlang at makapanloko ng mga tao. Okay? Pero ang katotohanan po ay napaka-importante at ang katotohanan po ay makikita lamang po natin sa Biblia. Kaya tayo po talagang nando po yung ating commitment, nando po yung devotion natin to study the Bible every at least once a week, and of course, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, every time na meron tayong opportunity, we need to read the Bible also and meditate and memorize also some verses. Kailangan po tayo merong personal feeding every day. Hindi lang po yung magdidepende tayo sa teaching po sa Bible study o kaya sa sermon pag Sunday morning or Sunday afternoon. Kailangan tayo po may personal feeding para po sa ating mga kaluluwa. Dahil tingnan po ninyo, kung ating ang feeding po natin sa katotohanan ng Biblia ay every Saturday lamang or every Sunday lamang po, ano po nangyayari sa Monday to Friday? Ano po ang napupuno sa ating mga isipan? Katotohanan po ba? Kung nandun po tayo sa ating mundo, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Yung mga krimen, yung mga imoralidad sa mundo. Can you imagine Monday to Friday? Punong-puno ang ating utak, ang isipan ng mga immoralidad. And then,
we'll try to clean up yung ating pag-iisip Saturday and Sunday. 2 days out of 1 week. Hindi po enough yun. Kaya nga po everyday, kailangan po tayo may cleansing na galing po sa salita ng Diyos. Okay? Pangatlo, worship must be Christ-centered. Okay? Napaka-importante po ito. Kung kayo po ay nasa iglesia po ninyo, lagi po ninyong, o kaya kung kayo po ay naghahanap po ng isang iglesia na gusto po ninyong pagsambahan ang ating Panginoong Hesus, kailangan malaman po ninyo ang worship po dapat doon. Again, hindi po yung service lamang, kundi lahat po ng ginagawa doon sa church na gusto nyong puntahan must be Christ-centered. Dapat si Kristo po ang laging nasa center ng pinag-uusapan sa sermon, sa mga Bible study. At kung nakikita natin hindi si Kristo ang pinag-uusapan, kundi yung mga buhay-buhay lang po nila o kung gaano sila kagaling sa Biblia, mukhang hindi na po tama yun. Kasi ang worship po is all about Christ-centered worship. At isa po, kanina in-explain ko po yung worship, no? Reverence and submission. Ang magandang illustration po ng worship, yung isa pong aso. Kung kayo po meron kayong mga pets na aso o no, especially mga aso, no? Kayo po ang tinatawag na master ng aso ninyo. Yung aso po ninyo, yun ang pet ninyo. Ang picture po ng worship sa Bible is like a dog or a pet bowing down or kneeling down before his master. So, parang gano'n din po tayo. Tayo po yung parang dog, pero hindi naman tayo animal, no? Hindi naman tayo hayop. We're not pets of the Lord Jesus Christ. Pero para tayong dog na nagbabow down kay Jesus. Para tayong mga animals na nagsusurrender po ng ating buhay sa Kanya. Ibig sabihin, siya po ang authority, siya po ang may control sa ating buhay. So, ganun po ang ibig sabihin ng worship. Kaya po ang worship, hindi lang po yung pagpupunta tayo sa ating mga church building o pag nagba-Bible study, kundi ang worship is all about Jesus Christ. Okay? Meron po isang kanta na si palagi ko narinig nyo na po na The Heart of Worship. Kinanta po yun ni Matt Redman. Okay? Matagal na po yun, siguro early 2000s or late 1990s pa naririnig ko na yon. So yung Heart of Worship, sinulat po niya yon because there's one time in his life na kung saan yung gumagawa po siya ng mga songs, so nagko-compose siya ng mga Christian songs. Pero minsan na-sense po niya, yung buhay po niya parang puro tungkol na lang sa kanya, sa mga tao sa paligid niya. So, sinulat po niya itong song na Heart of Worship. At sinabi po niyon, ang worship is all about Jesus. It's not about me, it's not about anything else, but it's about Jesus Christ. It's all about Jesus. So, napaka-importante po na malaman natin na ang worship must be Christ-centered. Kahit na po itong Bible study natin sa ngayon, this is also a form of worshiping the Lord. And this should always be Christ-centered. Okay? So kung meron po tayong ina-attendan na iglesia na hindi tinuturo ang Biblia and especially hindi Christ-centered po ang worship, medyo mag-isip-isip po tayo. Dahil hindi po yun makakatulong sa ating paglago sa pananampalataya. Remember, everything in our life as Christians should be all about Jesus Christ. It's not about us. It's not about me. It's not about anyone else, but it's all about Jesus. That's worship. Okay? So you can worship sincerely and still worship wrongly. Yun po sinasabi ni Jesus dito. Kung passionate ka nga, seryoso ka sa pagsamba, pero ang sinasamba mo naman ay hindi si Jesus, well, wrong kind of worship po yun. Okay? Then lastly, tingnan po natin sa verses 23 and 24. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga. Okay, sabi po ni Jesus, ngayon na nga. Kasi yung time of worship, nandyan na. Nandyan na si Jesus. Siya yung i-worship po ng mga tao. Sasambahin ng mga tunay na sumasamba. Okay? True worshipers. Okay? Ang Ama sa Espiritu at katotohanan. So malalaman natin kung true ang worship natin kung tayo sumasamba sa ating Diyos in spirit and in truth. Sa Espiritu at katotohanan. So explain ko po mamaya ano ibig sabihin ng spirit and truth.
sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. So, ano pong hinahanap ng Diyos Ama sa mga sumasamba sa Kanya? Yung sumasamba sa Kanya in spirit and in truth. Okay? So, yung dalawang bagay na yun ang two pillars of worship. Worship God in spirit and worship God in truth. Napaka-importante po ng dalawang yon. Kailangan po natin isa puso yung dalawang pillars na to ng worship. Okay? So verse 24, ang Diyos ay espiritu, okay? Is invisible. At ang mga sumasamba sa kanya ay kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan. So again, yan po yung two pillars. Spirit saka truth. Okay? So ano po ibig sabihin nun? Okay? Worship must flow from the spirit and not the system. Okay? So, ibig sabihin po ng spirit dito, yung Holy Spirit po nagli-lead, siya po nagdi-direct, siya po nag-guide. Pero it doesn't mean po na kung ginaguide tayo ng Holy Spirit sa ating pagbo-worship, magiging chaotic na po or disorderly. Dahil tandaan po natin, our God is a God of order. Hindi siya God of confusion. But sometimes, pag nag-worship po tayo, masyado tayo nagpe-pay attention dun sa sistema, yung sa format, o dapat ganito, ganito dapat, ito yung number one, number two, number three. There are times na we need to be flexible sa worship. Nag-a-adjust tayo sa leading po ng Holy Spirit. So ano ibig sabihin po ng worship must flow from the Spirit? Okay? Pag sinabi pong in spirit, it means heart-driven. So, yung puso po natin na binago po ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, yun po ang dapat mag-guide sa atin sa pag-worship natin sa Panginoon. Okay? So remember, hindi yung puso natin, no? Hindi yung lumang puso, but the new heart na binigay po sa atin ng Panginoon dahil binago po ang ating mga puso. So, in truth means Bible-rooted. Okay? So, in spirit and in truth. Pag sinabi pong spirit, nandun po yung attitude natin. Kasama po dyan yung emotion. No? Saka yung mga sinasabi po natin na we praise God, we sing songs, and so on and so forth. Pag sinabi natin we worship Jesus in truth, ibig sabihin rooted sa katotohanan na nasa Biblia. Tandaan po natin, kung maghanap tayo ng katotohanan, Biblia po dapat ang ating pundasyon. Hindi po yung mga dyaryo, hindi po yung social media, hindi rin po yung internet. Biblia po ang basehan po ng ating katotohanan. So, when we worship God, we need to worship Him in spirit. Nandun po yung emotion. Kaya nga po minsan, kung napapansin po ninyo sa mga worship service po ninyo, no, may mga tao talaga na talagang they are being guided by the Holy Spirit. Tinataas po nila yung mga kamay nila. Talagang when they sing those songs, talagang very sincere sila. Talaga passionate po. Okay? Okay po yun kasi they're doing that in the power of the Holy Spirit. But of course, at the same time, it should be rooted in the Bible. Okay? Kung ano yung sinasabi sa Biblia. Kasi baka tinataas nila yung kamay nilang ganyan pero hindi naman pala Diyos ang kanilang wino-worship. Oh? So, hindi na po in truth yun. So, dapat we worship the Lord in spirit and in truth. Mag-connected po yung dalawa. Hindi po pwedeng isa lamang o spirit lamang o yung truth lamang. Dapat po yung dalawang pillars. Okay? So, iyan po sinasabi ko kanina, two pillars of worship. Okay? In spirit. Pag sinabi natin we worship God in spirit, internal po. Saka authentic po yun, tunay at buhay. Okay? So, ang worship po sa Panginoon ay buhay na buhay. Hindi yung parang tatamad-tamad tayo, napakatahimik, no? Talagang alive, no? Hindi naman necessary na para ka para nagwawala ka na, very wild ka na, parang yung mga tao na nasa mga concerts, no, na nagwawala na sila. Hindi naman po ganoon. May self-control pa rin po tayo, pero nakakita po sa atin yung talagang we are serious and devoted sa ating pag-worship. So, kaya nga po minsan, kasama na din po yung emotions. Okay, in truth, it means biblical, Christ-centered, and gospel-focused. Yung po ang worship natin. And remember, ang worship po hindi lang po yung pagkanta, hindi lang po yung pakikinig sa sermon o sa Bible study, kundi yung personal day-to-day um, routines po natin. Yung ating personal time with the Lord, that's also worship. Okay? So napaka-importante pong
malaman natin yung mga bagay na iyon. Okay? So, sa John 4:23, basahin ko lang po uli. Gusto ko lang emphasize dito, sabi po dito, so, um, hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. So, ito yung Father's desire. Ang desire po ng Diyos Ama natin, kung tayo po yung tunay na anak po niya, ay magkaroon tayo ng tunay na pagsamba. Yung magsamba tayo sa Kanya in spirit and in truth. Napaka-importante yon. Yung pong hinahanap ng Diyos, yung po expectation niya sa bawat isa atin. Nasasambay natin siya in spirit and in truth. Okay? So God seeks worshipers, not performers. Napaka-importante po ito. Kasi kung attend na po kayo ng mga concert, kahit na po yung mga Christian na so-called concert, minsan po yung mga fans, no, yung mga nakikinig sa mga artist na yon, ang nangyayari po, parang sinasamba na nila yung mga singers na yon o yung band or yung group na nagpe-perform, no? Hindi na nagiging worshiper ang mga tao, kundi nagiging performer na po yung mga celebrities na yun, yung mga artists. Hindi ko naman sinasabing mali ang ginagawa nila, pero minsan po nangyayaring ganun. Kasi sasabihin nila, ina-idolize na niya yung mga kumakanta sa harapan. Okay? So, ang pag-worship po sa Panginoon ay hindi performance. Dahil tandaan po natin, pag nag-worship tayo sa Diyos, hindi po tayong audience. Siya po ang audience natin. Okay? Tandaan po niyon. Pag nag-worship tayo, siya po ang audience at hindi tayo. Tayo po ang worshiper and hindi tayo ang performer. Okay? So in conclusion, ito po yung natutuhan natin, no? Worship is not style. Okay? Iba-iba pong style ng worship, no? Siguro sa church niyo, parang gusto niyo contemporary music. Sa church po namin, more of the solemn and traditional, yung mga old hymns ang kinakanta namin. And occasionally, meron kami mga contemporary songs. But it's not about that. It's not about the style. It's not about the song. It's not a service or even a setting or a place. Ano po ang worship? Worship is surrender. Okay? Yung pag-submit po ninyo sa authority ni Jesus, obedience sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, yung transformation, yung pagbabago sa buhay po ninyo, yun ang worship. At yung pamumuhay niyo na si Kristo po ang nasa sentro ng inyong buhay. Yun po ang tunay na worship. That's why sabi ko po kanina, worship is your lifestyle. Hindi po yung isang bagay na ginagawa niyo, kundi yan po ay inherent na po. Part na po yan ng nature na binigay po sa inyo ni Kristo nang siya po ay pumasok po sa inyo at iniligtas po kayo sa inyong mga kasalanan. Worship does not start with the song, it starts with surrender. Okay? So pag sinasabi natin na wino-worship natin ang Diyos, hindi lang yun sa pagkanta natin, kundi yung natututo tayo na sabihin sa Panginoon, Panginoon, sinasamba kita kasi I know that you have the authority, I know that you are in control, and I need to surrender to that control and authority. Kayo po ang aming Diyos at hindi kami. Kasi minsan baliktad ng worship eh. Ang Diyos ang nagiging ang Diyos natin ang nagiging uh, subordinate natin at tayo po ang nagdidikta sa Kanya. That's not worship. Kung worship po natin ang Diyos, tayo po ang Kanyang slaves, tayo po ang servants, at siya po ang ating sinasamba at pinagsisilbihan. Okay? So ito po yung reflection question natin at dito po tayo magtatapos sa ating recording at itong grupo po natin, didiscuss natin itong questions. Am I worshiping from habit or heart? Napaka-importanting tanongin po niyo ang inyong sarili. Yung pagsamba po niyo po, ito po yung parang seremonya na lang po o talagang tao sa puso po ninyo. Okay? Napaka-importante po ng pangalawa, am I worshiping with my lips or my life? Kasi po, katulad po ng mga Pariseo, no? Sabi po ng Panginoon, their lips are always uttering, no? About God, about the Bible, and so on. Pero yung buhay po ba nila ay ehemplo ng pagsamba sa Diyos? Sabi po ni Jesus, their heart is far from me. They honor me with their lips, but their heart is so far from me. So, yung buhay po ba natin ang tunay na nagsasamba sa Panginoon o yung
salita lang po natin ating mga bibig ang sumasamba. Gusto po ng Panginoon ang buong puso, ang buong buhay po natin ang sumasamba sa Kanya. Hindi lang yung bibig po natin. Pangatlo is Christ truly Lord of my worship. Pag na-worship po ba tayo, Christ-centered po ba? Nakabase po ba sa truth? At yung emotion na pinapakita natin ay dahil sa ating kaligayahan, sa ating excitement na papurihan at bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Sus. Okay? So, magpe-pray lang po muna tayo and then we will stop this recording and we'll do our discussion sa ating grupo. Okay? So, let us pray po. Panginoon, salamat po sa tinuro po ninyo sa amin tungkol sa true worship. Nawa, Panginoon, sa natutuhan namin sa araw na ito, mabago po ang aming perspective about worship. That worship is lifestyle. Ito po ay aming pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi lang po yung mga bagay na ginagawa po namin, hindi lang po yung pagkanta o pag-attend sa church service po namin, kundi lahat ng ginagawa po namin bilang Kristiyano is already part of our worship. And help us, Lord, to always worship you in spirit and in truth. Na nandun po yung mga emotion po namin, but at the same time, nakabase po ang aming pagsamba ayon po sa inyong salita, sa Biblia na aming pundasyon po ng aming pamumuhay. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito at itinataas po namin ang inyong pangalan. Ito po panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so Amen. everybody,